Kapag naririnig natin ang Nelo at Patrash, ano ang unang pumapasok sa isip natin? Isang batang lalaki, isang tapat na aso, isang malungkot pero magandang kwento. At marahil, isa ito sa mga unang kwento na nagpaluha sa atin nung bata pa tayo. Pero habang tumatanda tayo, may isang nakakagulat na katotohanan na unti-unti nating napapansin. Hindi pala ito simpleng kwento tungkol sa pagkakaibigan. Hindi pala ito kwento tungkol sa pag-asa. At baka hindi nga ito magandang kwento. Baka isa ito sa pinakamalungkot at pinakamalupit na kwento na naipakita sa atin noong bata pa tayo. At ang pinakanakakatakot, tinawag natin itong pangbata. At kapag tinanong natin kung bakit namatay si Nelo, madalas nating sabihin, dahil malas siya. Pero paano kung hindi ito totoo? Paano kung si Nelo ay hindi biktima ng malas, kundi biktima ng isang mundong matagal nang nagpasyang hindi siya mahalaga? Si Nelo ay mahirap, sobrang mahirap. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon, wala siyang kapangyarihan. At kahit gaano siya kasipag, hindi niya kayang lampasan ang mundong ginawa para manatili siyang mahirap. At baka dito nagsisimula ang totoong trahedya ng Nelo at Patrache. Hindi sila namatay dahil mahina sila. Namatay sila dahil walang paraan para manalo. At dito nagiging mas masakit ang kwento ni Nelo dahil tinuruan tayong maniwala sa isang bagay na kapag mabait ka, kapag masipag ka, at kapag hindi ka sumusuko, darating din ang tagumpay. At ginawa ni Nelo ang lahat ng iyon. Nagtrabaho siya, nagtiis siya, nangarap siya. At kahit sa gitna ng kahirapan, hindi siya tumigil. Pero sa huli, hindi sapat ang kabutihan niya. Hindi sapat ang sipag niya. Hindi sapat ang talento niya. At baka ito ang pinakamasakit na katotohanan ng Nelo at Patrash. Minsan, hindi sapat ang pagiging mabuting tao para mailigtas ka ng mundo. At dito nagiging tunay na nakakatakot ang Nelo at Patrash. Dahil kung iisipin mo, sino ba talaga ang kontrabida? Hindi naman si Alois. Hindi naman ang lolo niya. Hindi naman si Patrash. At kahit ang mga tao sa bayan, hindi rin naman sila halimaw. Ang ginawa lang nila ay wala silang ginawa. May batang naghihirap, may batang giniginaw, may batang nawawalan ng pag-asa, at nakita nila ito. Pero wala silang ginawa. At baka ito ang pinakamasakit na katotohanan ng kwento. Hindi kailangan ng isang kontrabida para magkaroon ng trahedya. Minsan, sapat na ang mga taong piniling tumingin sa ibang direksyon. At baka ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi natin makalimutan si Patrash. Dahil sa buong kwento, siya lang ang hindi umalis. Iniwan si Nelo ng lipunan. Iniwan siya ng pagkakataon. Iniwan siya ng hustisya. Iniwan siya ng pag-asa. Pero hindi siya iniwan ni Patrash. At baka ito ang pinakamasakit na irony ng kwento. Sa isang mundong puno ng tao, ang nagpakita ng pinakadakilang pagkatao ay isang aso. At baka hindi natin iniiyakan si Patrash dahil namatay siya. Iniiyakan natin siya dahil siya lang ang nanatili. At marahil, ito ang bahagi ng kwento na pinakamali nating naintindihan noong bata tayo. Nung una nating napanood ang ending, inisip natin na sa wakas, nakatagpo rin ng kapayapaan si Nelo at Patrash. Na sa wakas, natapos na ang kanilang paghihirap. Pero habang tumatanda tayo, may isang nakakagulat na tanong na lumilitaw. Bakit kinailangan muna nilang mamatay bago nila maranasan ang awa? Bakit walang tumulong habang sila ay buhay pa? Bakit dumating ang habag nang wala na silang kakayahang maramdaman ito? At baka ang ending ng Nelo at Patrash ay hindi tungkol sa kapayapaan. Baka isa itong akusasyon o paratang.
Isang akusasyon laban sa isang mundong nagbigay ng awa, nang huli na ang lahat. Kaya kung babalikan natin ang tanong, sino ba talaga ang pumatay kay Nilo? Hindi ito si Patrash. Hindi ito ang kahirapan lamang. Hindi ito ang malas. At hindi rin ito isang masamang tao. Dahil ang nakakatakot na katotohanan ay ito. Walang isang tao ang pumatay kay Nelo. Pinatay siya ng katahimikan. Pinatay siya ng kawalan ng pakialam. Pinatay siya ng mga taong nakakita ng paghihirap. At nagpasyang hindi ito problema nila. At baka ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay masakit pa rin ang Nelo at Patrash. Dahil alam nating lahat na kaya rin nating gawin ang ginawa ng mga tao sa kwento. Hindi ang manakit, kundi ang walang gawin. At kung may isang bagay tayong dapat tandaan tungkol sa Nelo at Patrash, sana ito iyon. Hindi ito kuwento tungkol sa isang batang lalaki. Hindi ito kuwento tungkol sa isang aso. At baka hindi rin ito kuwento tungkol sa kahirapan. Baka ito ay kuwento tungkol sa atin. Dahil araw-araw, may mga taong nahihirapan. May mga taong nawawala ng pag-asa. May mga taong unti-unting nawawala sa harap natin. At kadalasan, hindi tayo masama. Hindi tayo malupit. Pinipili lang nating tumingin sa ibang direksyon. At baka iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi natin makalimutan ang Nelo at Patrash. Dahil alam natin na kung tayo ang nasa bayang iyon, baka wala rin tayong ginawa. At iyon ang tunay na trahedya ng Nelo at Patrash.